At kaugnay nga sa plano ng gobyerno mag-angkat ng 35,000 metric tons ng isda. Makakapanayan po natin si Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Chief Information Officer Nazario Briguera. Magandang umaga po. Yes, Igan, magandang umaga at sa lahat ng nakatutok sa unang hirit. Salamat at siyempre tanong ng marami, bakit nagkukulang supply ng isda gayong napapaligiran tayo ng mga ito sa ating karagatan? Igan, kaugnay nung pag-angkat natin ng 35,000 metric tons, ito'y may kaugnayan doon sa pagpapatupad natin ng close fishing season ngayong darating na last quarter ng taon. Saan isasara po muna natin pansamantala itong mga major fishing grounds natin katulad ng Northern Palawan for galunggong fishing. At isa po itong hakbang para mas epektibo nating mapangasiwaan ang ating mga karagatan. For sustainability po, nagpapatupad tayo ng mga conservation measures at habang ipinapatupad ito, nagkakaroon tayo ng gap sa supply at kailangang gumawa ng hakbang ang pamahalaan para po mapangalagaan din natin ang ating mga consumers na sa panahon na ipinapatupad ang close fishing season ay available pa rin, may available pa rin silang isdang mabibili. So kailangan po ang break sa pangingisda para hindi po madamay yung malilit na isda at lalo pang lumaki ang populasyon nila. Tama ho ba? Tama po yan, Igan. So sabi ko nga isang conservation measures at para magkaroon, lalo na sa mga panahon na tinatawag natin na spawning season, yung nagbi-breed, nangingitlog, yung mga isda. Yes. So sa siyensya, pinag-aralan ito kung ano mga panahon ito at ito yung pagkakataon na isinasara natin ang mga lugar pangisdaan para nga, tama ka, mas makapagparami, makapag-repopulate itong fish stocks natin sa ating mga karagatan. Yung pagtigil ng pangisda, mga ilang linggo o buwan ho ba ang itatagal po niyan? 3 months po ito, Igan, no? For example, sa Palawan, hindi ako nagkakamali, magsisimula ito ng November 1, I think. So yun, iba kasi yan. Meron tayo sa Palawan, meron tayo sa Zamboanga Peninsula for sardines naman. So, but maximum 3 months yan na itinitigil. Okay, at magkano o ilan ang kulang pag ganyan pong natitigil ang pangingisda? Well, katulad ditong isinulong na 35,000 metric tons, ito po ay base sa pag-aaral din. May historical data kung ilan talaga ang demand for this particular period habang ipinapatupad ang close fishing season. At ito lamang po ang binibigyan na tinatawag na Certificate of Necessity to Import base lamang doon sa aktual na demand para po masiguro natin na hindi rin magkaroon ng kompetisyon doon sa local production. Paano po yung hanap buhay ng mga mangingisda? 3 buwan silang tenga. Marami na pong ginawang measures dyan ang pamahalaan. Nakipagtulungan din po ang BFAR sa ibang ahensya like in Zamboanga, may programa doon po ang DOLE para po sa mga panahon na wala pong pangingisda yung ating mga fisherfolk. Yung mga fish workers din sa mga commercial fishing vessels. May mga may mga cash for work, may mga projects na ipinapatupad para pansamantalang may hanap buhay. At gayon din ang BFAR tumutulong na magkaroon ng pansamantalang kabuhayan itong ating mga mangingisda. Pwede ba malaman anong mga klaseng isda po ang nakatakdang i-import? Nandiyan po yung round scad, yung galunggong, yung big eye scad or matambaka, mackerel, bonito at moonfish po. Ito po yung mga inaprubahan na aangkatin natin sa panahon ng close fishing season at yung volume nga nito ay nasa 35,000 frozen fish po ng mga isda na ito. Mura ho ba yan sa merkado o mahal din? Inaasahan natin na mura ito pagdating sa merkado. Kasi nga following the law of supply and demand, ayaw natin na magkaroon ng gap sa supply. So para pagkakulang kasi ang supply, may tendency na tumaas ang presyo. So yung stopgap measure natin para masiguro natin na stable ang presyo at affordable ng mga tao. Maraming salamat, BFAR Chief Information Officer Nazario Briguera. Ingat po. Maraming salamat. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.